Alright mga amigos, World Boxing Council o WBC. Labis na ipinahiya ni Terence Crawford sa kanyang inilabas na video. Kahapon nga po kasi mga amigos, matatandaang tinanggalan ng WBC belt si Crawford. Dahil umano sa huling dalawang laban ni Crawford ay hindi ito nagbayad ng sanction fee sa WBC. Kaya naman sa inilabas na video ni Crawford, binanatan nito ang presidente ng WBC na si Mauricio Suleiman. Ni Crawford, sinisingil umano siya ni Suleiman ng $300,000 at meron pang another $100,000. You know, I see Mauricio, got a lot to say about me not paying him $300,000 plus another $100K something for sanction fees, right? Kaya naman ang tanong ni Crawford, ano daw ba ang tingin ng WBC sa kanilang sarili? Mas mataas pa ba sila sa WBO, IBF at WBA? Ang ibang mga sanctioning bodies na nabanggit daw po ay maluwag sa loob na tinatanggap ang ibinibigay ni Crawford. Lahat daw po ay pantay-pantay ang presyo. Tanging ang WBC lang ang gustong mas mataas ang ibayad sa kanila. Kaya naman banat ni Crawford, sa inyo na yung belt nyo. Kung tutusin, ang pinaka-legit belt daw po mga amigos sa boxing ay ang The Ring Belt. At higit sa lahat, hindi yun naniningil ng sanction fee. Libre lang. The only belt that's recognizable as the champion is the Ring Belt, baby. That's the #1 belt in the division. That trumps all belts. And guess what? It's free! It's free! Kung tutusin nga daw po, dapat WBC pa ang nagbabayad kay Crawford dahil inire-represent niya ang WBC o ang kumpanya ni Mauricio Suleiman. So why should I have to pay to carry your belt? You should be paying me. If you want to be truthful, you should be paying me. Isa pa sa nakaka-bad trip, ganito daw po ang sistema, sabi ni Crawford. Itong mga presidente daw po ng sanctioning bodies tulad ni Suleiman ay nakakapag-travel sa buong mundo. Sasakay ng eroplano, matutulog sa mga pinakamamahaling hotel, kakain ng masasarap, libreng makakanood ng mga laban, and guess what? Sino bang nagbabayad ng mga ginastos ng mga yan? Walang iba kundi ang mga boksingero. Sa tingin nyo daw po ba tama ang ganong sistema? Samantalang silang mga boksingero ang nagugulpe sa loob ng ibabaw ng boxing ring. Sila ang mga nasasaktan. Parang gobyerno daw po itong WBC na nilalagyan ng tax sa mga boksingero. Sa tuwing sila ilalaban, kailangan nilang bayaran ng WBC. Ang kiniklaim pa daw po ng WBC ay kakampi sila ng mga boksingero. Pero hindi daw po totoo yun, sabi ni Crawford. Mas malala pa nga daw po sa mga promoter itong WBC. May favoritism nga daw po itong WBC tulad kay Canelo Alvarez. Hindi ito magawang tanggalan ng titulo. Kahit pa ilang taon ng mandatory o #1 contender si Benavides sa titulo ni Canelo, walang magawa ang WBC. And you taxing these fighters every time they fight, and you claim that you for these fighters. You're not for these fighters. You probably worse than the promoters. They got they ranking systems when people be mandatories for years, like Benavides. The WBC, you ain't never see them strip no Canelo for the Benavides. He was what, mandatory for like 2 years? It's crazy. But that's that favoritism shit. Marahil gets nyo na yung ibig sabihin ni Crawford na kung malaki ka magbayad sa WBC, protektado ka nila. Kaya nga kung minsan mapapaisip ka na lang din mga amigo, si Ryan Garcia galing sa talo laban kay Rolly Romero. Tapos never pa siya naging world champion sa lightweight. Pag-akyat niya ng super lightweight, title fight ka agad. Nung matalo kay Rolly, ang kanyang comeback fight sa darating na February 2026, world title fight na naman. Kahit wala siya sa top 15 rankings ng WBC. So paano nangyari yun? So ayan po mga amigo, sinagot na ni Crawford. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan